Hello guys! Welcome back to my channel. This is Doc John the Dentist, and for today's video, yung topic na pag-uusapan natin is actually recently nagtanong ako sa inyo din sa community tab ng YouTube page ko if kung ano bang gusto ninyong maging next topic natin for our vlog. And yung mas maraming bumoto or mas maraming nakuhang votes is yung topic na regarding with wisdom tooth or impacted tooth. So yun yung pag-uusapan natin right now. So basically, this video will cover yung mga signs and symptoms, ano ba yung mga causes, bakit ba nagkakaroon ng impaction, bakit ba kailangan tanggalin yung impacted ng ngipin, yung impacted ba natin ng ngipin is usually third molar lang ba or pwede may ibang ngipin pang maging impacted, or ano ba yung mga pagdadaanan natin na proseso pag tinanggal yung ngipin natin sa third molar. And ang most common question is, kailangan ba talaga tanggalin yung third molar natin? So if you want to know more regarding this video, stay tuned and tapusin niyo po itong video. So if you're new to this channel, don't forget to subscribe and don't forget to like this video, and also click the notification bell para ma-notify kayo whenever I upload new videos. And also don't forget to comment down below kasi as much as possible, as much as I can, sinasagot ko siya. And para masagot ko na rin yung mga ibang dental concerns niyo na hindi ko nasasagot with this video or with my previous videos. And also try to browse din yung mga dental topics natin na playlist para makita, or kung may mga concerns kayo, baka nasagot na natin siya para din magpaliwanag sa inyo with a video. Alright? So let's go back to the topic. So pag-uusapan natin is more of impacted tooth. Pag sinabi natin na impacted tooth, i-define muna natin siya. When we're talking about impacted tooth, yan yung ngipin na hindi fully or partially lumabas sa oral cavity. Okay? Bakit fully or partially? When we're talking about kasi impacted tooth, kino-consider siya na pwedeng hindi talaga siya lumabas or wala talagang show ng ngipin, or pag sabing partially, may portion ng ngipin na nakalabas pero may part pa rin na nakakover. Normally kasi pwedeng yung ngipin natin, yung impacted tooth natin is nako-cover ng gums, ng buto, or naharangan ng ngipin, or hindi siya naka-properly positioned. So basically, yun yung mga kino-consider natin para masabi natin na yung ngipin is considered as impacted na tooth. Okay? So, ano ba yung mga signs and symptoms, or para ano ba yung mga dapat natin i-observe pagdating sa impacted tooth? First, usually pain or discomfort. Pwedeng mag-cause ng pagsakit ang impacted tooth. Bakit? Kasi yung ngipin natin is continuously erupting. Tuloy-tuloy yun na tumutubo. So, yung third molars natin, pwede siyang sumakit, or yung mga impacted tooth natin, pwede yan sumakit dahil pwede may pressure siyang ina-apply. Not only doon sa paglabas niya, pero doon sa ibang ngipin. Kasi nga, may mga instances na kaya naging impacted yung third molar natin is wala na siyang space para labasan. So pagka walang space, so nagiging scenario, tinutulak niya yung mga ngipin natin na yun yung nagkukos ng pressure or pain, kaya minsan masakit or minsan nagkakaroon ng unwanted discomfort. Alright? So ano pa? Pwede rin tayo maka-observe ng swelling or redness. Okay? Pamamaga or pamumula ng gilagid. So ibig sabihin, pwedeng patubo na yung third molar natin, or may mga possibility rin na nai-impinge or naiipit yung gilagid na patuloy na nakakagat kaya sumasakit siya, or additional na doon nagkakaroon ng redness or pamamaga or inflammation. Pwede tayo makaranas din ng tinatawag na bad tastes. Okay? Pwede tayo makalasa na medyo hindi normal yung lasa. Kasi meron na siyang, usually nagpo-form din siya ng infection. Kasi pwedeng merong mga food or food debris na sumisiksik doon sa gums kung saan naka-partially erupt yung ngipin. So basically, yun yung mga nagiging cause kung bakit minsan parang ang pakla na lasa or may something na rusty-like na panlasa. Pwede kasing cause ng infection or nana, or pwede rin naman na mayroon tayo na lalasahan dugo dahil nga namamaga na yung ngipin natin. Sometimes, nakaka-experience din tayo ng difficulty na pagbubukas ng bibig. So, minsan kasi yung pagtubo ng third molar natin is dahil nagkukos na siya ng pamamaga or swelling. So, minsan, naapektuhan na rin yung pagbubukas ng bibig natin. So, sometimes, specifically kung sa area na to, dun usually nagkakaroon ng pain or discomfort. So, advisable talaga na mapacheck natin yung third molars natin. Alright? So, ano ba yung mga dapat natin unang gawin para ma-verify natin if kung yung pain or yung mga naranasan nating senyales na yun is third molar, or I mean yung impacted ng ngipin. So basically, we really need to visit our dentist. And our dentist or your dentist, me as a dentist, will check
through x-ray kung ano ba yung naging cause ng discomfort or pain. Sometimes kasi may mga scenario tayo na hindi naman pala impacted tooth yung nagiging concern. Pwedeng yung katabing ngipin pala or yung second molar natin. Or pwede naman din yung TMJ natin, kaya minsan nahihirapan tayo mag-open na mouth. So we need to verify it with x-ray, which is yung panoramic x-ray, to check if kung yung ngipin ba natin na concern is impacted or hindi. Or yung mga senyalis ba na nararanasan natin is caused by impacted tooth. So ano ba yung mga causes natin kung bakit nagkakaroon tayo ng impacted ng ngipin? So iba kasi nagkakaroon ng impacted na 4 na ngipin, or minsan lahat, almost sa third molars nila is nagiging impacted. So medyo concern natin yon. So basically, ano ba yung nagiging cause? Usually, number 1 is space. Kulang na sa space dun sa oral cavity natin. Or ibig sabihin, normally kasi ang third molar natin is tumutubo yan ng 17 to 25 years old. Yan yung range ng time kung kailan siya tumutubo. And basically, yan na rin yung range ng time na hindi na nag-expand yung jaw natin o mas tumitigas na yung buto natin. So basically, pag nag-stop na mag-grow yung jaw natin at wala ng space dun sa dulo, yun ang nagiging concern natin sa ngipin natin, nagiging impacted na siya or hindi na siya tumutubo. Second na pwede natin maging cause kung bakit nagkakaroon na impact ng ngipin is early extraction. Paano yung early extraction, Doc? Usually kasi, meron tayong 2 sets of teeth, primary teeth and permanent teeth. Lahat ng primary teeth natin is may purpose kung bakit hindi yan kailangan tanggalin agad. Okay? Kasi pag yung primary tooth natin is tanggal siya agad, ang nagiging scenario, nagko-close yung space o yung buto at yung gilagid. So yung space na supposedly dapat lalabasan ng susunod na permanent teeth, nagkakaroon ng small space, kaya minsan hindi na siya nakakalabas, and minsan yun yung nagiging cause kung bakit naging impacted yung ngipin natin. So hindi na third molars yung pwedeng maging impacted ng ngipin, pwedeng ibang ngipin din. Alright? Next natin is yung positioning. Okay? Usually kasi yung position ng ngipin natin is hindi properly tumubo siya ng patagilid, or minsan nakapaharap, or nakapalikod, or nakahiga. So, ang nagiging scenario, nagiging impacted siya. Normally, nakadepende kasi yun sa nagiging formation ng ngipin ng tooth germ. Yung tooth germ kasi natin, yan yung nagiging ngipin. So, yan yung cell na nagiging ngipin. So, most likely, yan yung nagiging scenario, common scenario, kaya nagkakaroon ng impaction ng third molars. Ano ba yung ngipin na pwede maging impacted? Wisdom tooth lang ba or third molar lang ba natin yung pwede maging impacted? Actually, no. Pwede tayo nga, nabanggit ko nga sa inyo kanina, pwede magkaroon pa ng ibang impacted na ngipin. So, aside from the most common na nagiging impacted, which is yung third molar, dahil nga siya yung pinaka-late na ngipin na tumutubo, ang second na ngipin na pwedeng maging impacted is yung ating canine or yung pangil natin dito sa area na to. Alright? Usually kasi yung canine natin or pangil natin, siya yung second to the last. Okay, second to the last, or sabihin second to third to the last na lumalabas oral cavity natin. Kaya minsan yan din yung mga nagiging impacted. Aside from sa third molars natin, followed niyan is yung mga premolars. Yun nga, so pwedeng magkaroon tayo ng impacted na premolars if pag magkaroon nga ng mga early extraction, maaga na bunot yung mga baby tooth natin or bagang natin dahil hindi naalagaan ng maayos. So as much as possible, primary tooth pa lang, alagaan na natin. Kasi hindi ibig sabihin napapalitan ng primary tooth, okay lang. Kasi pwedeng maka-apekto yan in the future doon sa mga tutubong permanent na ngipin. So, paano ba natin i-treat yung wisdom tooth natin? So, most likely, if kung may early onset or may nararamdaman na tayong discomfort or pain sa ating third molars, we need to verify din muna first if kung yun nga, third molar nga yung sumasakit or impacted tooth nga yung sumasakit. So, we need to perform x-ray para ma-verify natin if kung third molar, if kung third molar siya, pwedeng unang-una yung gawin or pag sumasakit na siya, can take pain relievers or pain medications. So, like mefenamic, ibuprofen, paracetamol, or aspirin. Pero we really need to visit our dentist to verify if kung ano yung best option sa atin na pain reliever para at least mabigyan kayo ng precautions or at least mabigyan kayo ng idea kung paano i-take yung mga medications na yun. Lalo na if kung meron pala kayong allergies or meron pala kayong concern na kailangan pala hindi pwede sa inyo yung aspirin, hindi pala pwede sa inyo yung mefenamic acid, hindi pala pwede sa inyo yung ibuprofen. A visit with your dentist is very important para ma-verify natin yung mga bagay na yun. After natin makontrol yung pain or yung discomfort, if kung wala naman siyang presence ng infection, pwede na tayo mag-consider agad dun sa pinaka-treatment or yung dapat gawin sa third molar, which is tinatawag natin odontectomy cases. Okay? So usually, odontectomy is a surgical removal of any impacted tooth. Hindi na siya for third molars at sa iba pang mga ngipin. Alright? So most likely,
odontectomy, yun yung tawag sa procedure ng pagtanggal ng wisdom tooth natin. So, kung ang question ninyo, Doc, masakit bang bunutan ng third molar? Usually, almost same lang din naman yung pwede natin ma-encounter with normal tooth extraction. Yun nga lang, different approach lang yung gagawin. And usually, odontectomy or third molar removal is nasa dental setup naman siya. Normal lang, minor surgery lang naman siya. And yung normal na dental setup is okay naman na. May anesthesia nang ilalagay. Pagkatapos ng procedure, pwede kayo kaagad makauwi. Tinatahi din siya. So, most likely, same lang din naman yung may encounter ninyo. Pero nga lang, minsan may mga scenario na kailangan lang i-section yung ngipin dahil nga hindi siya properly nakaposisyon. So, basically, yun lang yung mga konting changes na pwede natin ma-encounter pag tinatanggal ang third molar ng ngipin. Lahat ba ng ngipin natin na impacted is kailangan tanggalin? Right? So, most likely, ano ba yung mga pwede natin i-consider kung bakit kailangan natin tanggalin yung third molar natin? First, pain or pagsakit. Pag sumasakit na kasi yung ngipin, yung third molars natin or impacted ng ngipin natin, usually, kailangan talaga siyang tanggalin kasi pwedeng paulit-ulit lang siya kahit magtinisan kasi kahit nag-take na tayo ng pain reliever or pain medications, hindi na talaga siya tumatalab. So, kailangan talaga natin ipatanggal yung third molar natin para mawala na talaga yung discomfort or pain. Sometimes naman, kaya kailangan natin siyang ipatanggal dahil if kung yung ngipin na concern natin is partially impacted, pwede kasi dahil may naka-expose na surface ng ngipin, yun yung tina-target ng food or debris. Okay? So, food debris. So, most likely, pwedeng yun yung masira or mabulok dahil naka-expose sa oral cavity. And yung mga areas na naka-cover pa ng gums, dun kasi sumisiksik yung food. So, for example, ito yung ngipin ninyo, ito yung parang gums niya, dito siya sisiksik sa may gilid or yung katabi mismo. So, doon nagkakaroon ng food impaction or doon sumisingit yung food. Minsan, yun yung nagiging cause kung bakit nabubulok yung ngipin na impacted na partially. Okay? So, pwede rin naman na kaya kailangan tanggalin yung third molar is pwede siya maka-apekto sa katabi ngipin. So, for example, yung ngipin natin, this is your wisdom tooth, tapos meron ito yung, this is your wisdom tooth, ito yung second molar. Ganito yung position niya. So, pwede kasi magkaroon tayo ng tinatawag na external root resorption. Yung paa ng ngipin sa area na to is pwedeng ma-resorb. So, ang nagiging scenario or pwedeng maubos. Alright? So, yun yung nagiging cause kung bakit minsan, akala natin yung sumasakit is yung wisdom tooth, pero ang sumasakit na pala is yung second molar dahil natamaan na or naapektuhan na niya yung ngipin dahil nga tuloy-tuloy na tumutubo yung wisdom tooth natin. Another thing na pwede natin i-consider kung bakit kailangan tanggalin ng third molar is pwedeng nagkukos na siya ng crowding. So, minsan yung ngipin natin sa harapan is parang nagbabako-bako na. Kung papansin ninyo, nung mga below 17 years old kayo, perfectly aligned naman yung ngipin ninyo. Pero after pagdating nyo na 17, 18, 19, 20 years old, biglang nagkaroon ng crowding or nagbako-bako yung ngipin niyo sa harapan. So, chances, yung force na ina-apply ng third molar sa may likod, yun yung nagkukos kung bakit nagkaroon ng force or pressure sa harapan para mag-compress. So, kaya nagbabako-bako yung ngipin natin. So, kaya before braces or after the braces, need na tanggalin yung ngipin na yun para hindi na bumalik uli yung concern. Alright? So, pwede rin naman din natin makonsider na kailangan tanggalin ang impacted tooth if kung meron na siyang presence ng infection. Sometimes kasi nag-create na siya ng infection, not only for partial, pwede rin naman din sa fully impacted ng ngipin. So, kung may presence na siya ng infection and yun na yung nagiging cause din ng discomfort or pain, we really need to remove yung third molars natin or yung impacted tooth natin. Alright? So, Doc, if kung yung pangil ko yung impacted, kailangan ba talaga siyang tanggalin agad or hindi? Okay, the answer with that is no. Okay? Sometimes, when we're talking about canine or pangil, it's really very important na i-consider natin siyang ilabas kaysa tanggalin. Kasi meron tayong very important na function ng pangil na kailangan siyang i-save, especially if kung ang concern ni patient is facial proportion or for aesthetics. Ang canine kasi natin is meron yung tinatawag na canine eminence, which is yung canine eminence, yan yung nagbibigay ng face, ng contour, ng corner ng mouth natin. So kaya papansinin nyo parang medyo mas bony sa area na to, parang may corner yung face natin, hindi siya flat dahil yan sa pangil. Dahil yung pangil natin yung nagbibigay ng contour sa face natin. So kaya yung mga orthodontist natin,
kino-consider mo na siyang ilabas, especially kung impacted siya. Sometimes we need to may kailangan tayong tanggalin ng ngipin para lang mapalabas siya. Kasi nga, very important yung magiging function ng canine natin dahil nga doon sa kanyang canine eminence or yung bony protuberance niya. So, Doc, lagi bang successful ang pagpapalabas ng ating third molar? I mean, ng canine or ng pangil? Sometimes hindi. Minsan hindi talaga siya lumalabas. So, yung nagiging scenario, pagka hindi talaga kinaya, then that's the time na we really need to remove yung yung canine natin. Kasi nga, hindi na talaga siya lumalabas. Especially pag medyo matanda na tayo ng konti, dahil pag medyo matanda na ng konti or medyo age natin is medyo, may edad na tayo ng konti. So basically, mas nahihirapan na tayong palabasin yung ating canine or yung pangil. Okay? So, hopefully guys, natuto kayo with this video and nabigyan ko kayo ng idea kung ano ba yung wisdom tooth. If you have more questions regarding this topic, you can comment down below. Try natin silang sagutin. And hopefully, makita ko uli kayo sa next video. Bye-bye!